bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikukwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Ilaw sa Cubao. May ikukwento ko sa iyo. At hindi to yung basta-basta na kwento lang ha. Ito yung kwento na kahit ilang taon na ang lumipas, hanggang ngayon, kapag naalala ko, parang kahapon lang nangyari. Sige, magkape ka muna. Mahaba to. Taga Sorsogon ako. Alam mo yung klaseng bayan na kilala mo lahat ng kapitbahay, kilala ka rin ng lahat, at kapag may away sa kabilang barangay, alam na ng buong bayan bago pa man matapos ang hapunan. Ganon kabayan ko. Simple lang buhay namin. Magsasaka ang tatay ko, si Tatay Ernie. Naglalaba naman si Nanay Baby sa mga kapitbahay para may pambili ng bigas. 24 na taong gulang ako noon. Fresh grad, walang trabaho sa amin, at kung tutuusin, wala rin naman talagang plano. Pero may isang gabi, hindi ko makakalimutan yon, na naupo ako sa harap ng bahay, tinitignan ng bituin, at sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong umalis. Kailangan kong subukan. Kaya isang umaga, dala-dala ko lang yung isang bag, sinakyan ko yung bus papuntang Maynila. Iniwan ko sina nanay at tatay sa terminal. Umiiyak si nanay. Si tatay naman, tahimik lang. Pero alam kong kita sa mata niya kung gaano siya ka-worried. Sabi niya sa akin, Mig, huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Hindi ko alam noon, pero yun pala yung linyang paulit-ulit kong sasabihin sa sarili ko sa mga susunod na buwan. Sabi nila, culture shock daw talaga pag first time mong nasa Maynila. At oo nga naman, grabe. Unang araw ko, nagtataka ako bakit ang bilis maglakad ng mga tao. Parang may sunog. Sa amin kasi, kahit may sunog, dahan-dahan lang. Tapos yung MRT, Diyos ko. First time kong sumakay, akala ko masisira yung katawan ko sa siksikan. May isang tita na nakadikit sa likod ko buong biyahe. Tapos may bag pang tinatapik-tapik sa mukha ko. Sabi ko sa sarili ko, Sorsogon, sana andito ka na lang. At yung presyo ng pagkain, grabe. Sa amin, 10 piso may kanin at ulam pa. Dito, 10 piso, pang piso lang sa jeep. Pero yung pinakamalala, yung gabi. Kapag gabi na, tahimik yung boarding house, tahimik yung kwarto, at doon lang lumalabas yung totoong lungkot. Doon ko naiintindihan bakit sinasabi nilang homesick. Parang may kumukurot sa dibdib mo. Walang dahilan. Biglang naiiyak ka na lang habang nakatingin sa kisame. Every night, tumatawag ako kay nanay. Video call. Minsan wala akong sasabihin. Tinitignan ko lang sila. Minsan tanong lang nila, kumain ka na ba? Tapos ako, opo nay. Kahit minsan, noodles lang talaga kinakain ko. Huwag mo sabihin sa kanila yun ha. Basta sa'yo lang to. Nakakuha ako ng trabaho sa isang warehouse sa Cubao. Checker ako doon. Tumitig na ng delivery. Hindi malaki sahod, pero sapat na para sa akin noon. Minimum wage lang, pero kapag na-deduct na ng rent, pagkain, pamasahe, konti na lang ang natitira. May roommate ako doon sa boarding house, si Kuya Jerome. Taga Bicol din, pero mas matagal na siya sa Maynala. Siya yung nagturo sa akin ng lahat. Paano mag-jeep, saan mura ang karinderiya, paano makaligtas sa landlady kapag late ang bayad. Grabe tong si Kuya Jerome ha, palaging may kwento.
Minsan naiinis ako sa kanya kasi ang ingay niya sa umaga, kumakanta habang naliligo. Pero yun din yung dahilan kung bakit kahit malungkot ako, may tumatawa pa rin ako sa boarding house na yon. Isang gabi sinabi niya sa akin, "Mig, alam mo ba yung dalawang babae sa kabilang kwarto? Bagong lipat. Isa sa kanila, taga Cebu." Wala akong pinansin nun. Basta't makabayad lang ako ng rent, ayos na sa akin. Pero mali ako. Isang umaga, papasok ako sa trabaho. Nakita ko siya sa kusina ng boarding house. Nagluluto ng itlog, kalat sa unang subo. Halos sunugin niya yung kawali. "Uy, sunog na yan," sabi ko. Nagulat siya. Halos mahulog yung spatula. Tumingin siya sa akin. At doon, sa unang beses, nakita ko siya ng tama. Si Trisha. Simple lang siya. Hindi yung uri ng ganda na sasabihin mong wow agad. Pero may something sa ngiti niya na parang, alam mo yung pakiramdam na tila ba kilala mo na siya kahit unang kita mo lang? "Ay, sorry po," sabi niya, kalat pa rin. Hindi ko pa kasi alam paano gamitin tong kalan dito. Iba kasi sa dati. "Taga saan ka po?" tanong ko. "Cebu po. Ikaw?" "Sorsogon." Tumawa siya. "Ay, kapwa probinsyano pala tayo dito sa gitna ng gulo." At doon nagsimula lahat. Sa sunog na itlog. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kaming naging close. Sabay kaming sumasakay ng jeep papunta sa trabaho. Siya, call center agent sa isang company malapit sa amin. Gabi siya nagtatrabaho, ako naman araw. Kaya minsan, magkasabay lang kami sa umaga bago siya matulog at ako papasok. Minsan, kapag pagod na pagod siya galing trabaho, nakikita ko siyang natutulog sa jeep, nakasandal sa bintana, tapos gigisingin ko na lang kapag malapit na kami. Minsan naman, ako yung inaasar niya kapag natutulala ako. Sasabihin niya, "Uy, Sorsogon, may utang ka sa akin ha? Ang tagal mong sinagot yung tanong ko kanina." Ganun kami. Simpleng biruan, simpleng tawanan. Pero doon ko na-realize, kahit gaano kahirap ang araw ko, kapag kasama ko siya, gumagaan yung pakiramdam. Isang gabi, nauubusan ako ng pera. Sabado nun, 2 linggo pa bago sumahod. May sakit pa yung tatay ko sa Sorsogon. Kailangan ko magpadala ng konti para sa gamot. Pero wala na akong maipadala. Halos wala na rin akong pambili ng pagkain. Alam mo yung feeling na gustong-gusto mong tumawag sa magulang mo, pero natatakot kang sabihin kung gaano kahirap. Kasi baka mag-alala sila. Kaya nagsisinungaling ka na lang. "Ayos lang po ako, Nay." Pero hindi pala. Hindi talaga. Kinagabihan, may kumatok sa pinto ko. Si Trisha. "Uy, may dala akong pagkain sobra kasi," sabi niya. May dalang plastic na may lugaw at itlog. Alam kong hindi totoo yun. Alam kong ginawa lang niya para hindi ako mahiya. Pero tinanggap ko pa rin. "Salamat," sabi ko, mahina. Umupo siya sa may pintuan ng kwarto ko. Hindi pumasok. Magalang siya kasi. "Okay ka lang ba, Mig?" At doon, hindi ko alam bakit, pero sinabi ko sa kanya lahat. Yung tungkol kay tatay, yung tungkol sa sahod na kulang, yung tungkol sa takot kong baka hindi ko kaya to. Hindi siya nagsalita agad. Nakinig lang siya. Tapos sabi niya, "Alam mo, Mig, normal lang yan. Lahat kami dito, ganyan din simula.
Wala kang dapat ikahiya. Yung tanong lang, hindi ka ba susuko? Hindi, sagot ko. Eh di ayos lang tayo. Simple lang niyang sinabi, pero parang gumaan bigla ang lahat. Mula noon, mas naging close kami. Tuwing may bonus siya sa trabaho, may binibili siyang street food, hinahatian ako. Tuwing sweldo ko naman, ako namang bumibili ng minsan-minsan na dessert. Halo-halo, minsan taho. Isang gabi, naglakad kami papuntang malapit na palengke. Kumakain ng fishball. Tinanong niya ako, "Bakit ka ba talaga umalis ng Sorsogon, Mig?" Napaisip ako. Gusto ko lang, hindi ko alam. Gusto kong maipakita sa mga magulang ko na kaya ko. Na kahit anong hirap, kaya ko silang tulungan balang araw. Tumingin siya sa akin, matagal. "Ang cute mo naman pala pag seryoso ka," sabi niya, tapos tumawa. "Uy," sabi ko, medyo namumula. Pero yun na yun. Doon ko na-realize, hindi lang basta kaibigan nitong si Trisha para sa akin. Dahan-dahan, nasanay na ako sa boses niya kapag na-miss ko yung Sorsogon. Nasanay ako sa presensya niya kapag nahihirapan ako. At nasanay ako sa pakiramdam na kahit malayo ako sa pamilya ko, may nakakaramdam pa rin sa akin dito sa Maynila. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon ako ng promotion sa warehouse. Naging lead checker ako. Konti lang naman dagdag sahod, pero para sa akin, malaking bagay na yon. Tumawag ako agad kay nanay. "Nay, na-promote ako!" Naiiyak siya sa kabilang linya. "Anak ko, ang galing mo talaga." Kinagabihan, si Trisha may daladalang cake na binili niya mula sa panaderya. "Congrats, Mig," sabi niya. "Alam mo, ikaw yung pinakamasipag na tao na nakilala ko dito sa Maynila." Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi ko na napigilan. "Trisha, pwede ba akong magtanong?" "Ano yun? Gusto mo bang maging kami?" Natahimik siya. Tumingin siya sa akin, ngumiti. Pero may kalungkutan sa mata niya na noon, hindi ko pa naiintindihan. "Sige, Mick," sabi niya. "Subukan natin." At doon, nagsimula yung pinakamasaya, pero pati na rin ang pinakamahirap na bahagi ng kwento ko. Mga sumunod na buwan, masaya kami. Simple lang relasyon namin. Walang lujo, walang mamahaling date. Minsan, sabay lang kami naglalakad papuntang trabaho, hawak kamay. Minsan, nag-uusap kami sa video call ng magulang ko. Ipinakilala ko siya kay nanay. "Ay, ang ganda naman ng jowa mo, anak," sabi ni nanay, at namula si Trisha sa kilig. Pero kahit gaano kasaya, may napapansin akong pagbabago sa kanya. Minsan, biglang tahimik siya. Minsan, may mga tawag siyang sinasagot palabas ng kwarto. Mahina ang boses, parang ayaw niyang marinig ko. Isang gabi nagtanong ako, "Trish, okay ka lang ba?" "Oo naman," sabi niya, numiti. Pero yung ngiting parang pilit. Hindi ko na pinilit. Naisip ko, siguro pagod lang siya. Pero Diyos ko, mali ako. Isang gabi ng Biyernes, umuwi ako ng maaga galing trabaho. Nakita ko si Trisha, papasok sa isang kotse. Hindi ko kilala yung lalaki. Matanda, mukhang may pera. Umiiyak si Trisha. Hawak ng lalaki yung braso niya. Sumunod ako sa kanila hanggang sa kanto. Pero nawala na yung kotse. Tinawagan ko siya, hindi sumasagot. Kinabukasan, wala siya sa trabaho. Wala rin siya sa boarding house. Tumawag ako sa kanya, off ang phone. 3 araw.
3 araw walang balita si Trisha. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa pinto ko. Siya. Umiiyak. Basang-basa sa ulan. May sugat sa braso. "Mig," sabi niya, halos hindi makapagsalita. "Kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo." At bago pa niya masabi ang lahat, biglang may sumigaw sa labas. "Trisha! Labas ka dyan!" Yung lalaki. Nandun siya sa labas ng boarding house. Tumingin sa akin si Trisha, luhaan. At bago pa ako makagalaw, naubusan ako ng oras. Doon ko lang na-realize, hindi ko pa pala kilala talaga ang buong kwento ni Trisha. At doon, natapos ang unang bahagi ng kwento ko. Alam ko, gusto mo nang malaman kung sino yung lalaking yun. Gusto mo nang malaman kung ano yung sinasabing totoo ni Trisha. Sabihin ko na sa'yo, hindi mo ito aakalain. Sa part 2, malalaman mo ang totoong dahilan kung bakit palaging umaalis si Trisha ng tahimik. Malalaman mo rin kung paano nagbago ang lahat, pati na rin kung paano ako natutang magpatawad at kung paano ko rin natutunan na minsan ang pagmamahal hindi laging sapat para panatilihing magkasama ang dalawang tao.